po mga kapatid, rin magtataka kayo, bihira lang o ngayon lang kayo nagkaroon ng speaker. Kakaiba ang preaching sapagkat iba po talaga ang preaching na ginagawa ko ngayon sapagkat hindi naman ako nagsisermon sa inyo. Bihira maghanap ng speaker na hindi nagsisermon pa sir, no? Hindi nagagalit. Pero nais ko pong tumibay yung paniniwala nyo, pananampalataya nyo sa King James Bible na ginagamit po natin sapagkat ito po ang kalakasan ng mga anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, once magkaroon ka ng doubt sa salita ng Diyos at lalong-lalo na itong Bible na ginagamit natin, ito yung simula ng lalapnaw yung doktrina mo. At karamihan ng mga churches na nagmo-modern ay nung time na sila ay umalis sa Bible na to. Kung napansin nyo, before 1980, yan, alam ko may kapitbahay kayo dito. Anong church yan? Meron din ako nakita doon. Alam nyo, ang mga mainstream na mga Pentecostal churches before, ano yan, halos katulad din halos ang service ng Baptist. Halos lahat, mga Baptist, Evangelicals, anong marami dito sa Mindanao? Marami dito yung Alliance, alam ko kung may na rin kayo, Word for the World, iba't ibang mga Christian churches, iba't ibang mga Evangelicals. Bago 1980, before 1980, halos lahat mga solemn, mga worship, mga strong sa doktrina. Nang dumating yung NIV, iniwan yung King James, doon nagsimulang nag-modern ang mga churches. Nag-modern ang Amerika nung sila umalis dito sa King James, ang ibinalit nila NASB, NIV, NASB, New American Standard Version, New International Version, NIV. Tapos RSV, Revised Standard Version. Doon nagsimula, nag-modern ang mga churches. Hanggang pumasok na yung iba't ibang paraan ng modernisasyon sa mga churches. Ano-ano yun? Inalaw na nila na maging pastor ang mga babae. Kaya mayroon na mga pastora. Una, nagsimula yung mga Methodists, mga Pentecostals, hanggang sa mga Baptist nakapasok din. Pero ito ang matindi. Inalaw ng mga American churches magpastor ang mga Sodomites. Ang mga Sodomites, mga Rainbow Coalition, nagsipagpastor. Kaya napansin nyo, narayawan ko kung nasundan nyo yung mga balita, sunod-sunod na mga Baptist churches sa Amerika, nasunog at saka Methodist at saka ibang mga Christian churches, na nasundan nyo yon, yung mga balitang yon. Karamihan sa mga churches na yon ay inalaw na nila mga bakla na mga pastor. Saan nagsimula yan? Nung umalis sila dito. King James Bible. Kaya, yung ating pag-aaral patungkol sa King James. Pero bakit iba yung text natin? Now, mayroon kasi tayong kukunin talata. Okay? So ngayon, hindi man ako binigyan ng oras ni Pastor. Hanggang 30 minutes ka lang, Pastor. Hanggang 1 hour ka lang, wala. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung kailan tayo matatapos. Pero huwag kayong mag-alala. Madali naman ako magturo. Okay? Okay. Maganda yung mga talatang binasa natin. The Lord spake unto Moses saying, Speak unto the children of Israel,
Sinong nag-utos kay Moses? Ang Diyos, the Lord. Amen? Yung the Lord, yung capital, lahat. Yan yung English translation ng pangalan ng Diyos na hindi nababasa. Yung Jehovah, ang pangalan talaga ng Diyos, hindi niya sinusulat yung vowel para hindi mababasa. Sa Old Testament, ganon katindi yung kanilang paggalang sa pangalan ng Diyos. Ngayon, hindi. Parang sinasalaula na yung pangalan ng Diyos. Ang example ko nga sa amin sa Mabuhay, makakita kayo, mayroong, di ba, may mga jeep, may mga sasakyan. Paghakbang mo, nakalagay doon, in God we trust. Tapos hahakbangan mo. Pinakamatindi sa kultura nga natin, yung nakahiga sa sahig, bawal hakbangan, kultura ng Bisaya yan. Tama po. Sa Old Testament, nung kinangker na yung mga hari, mga iba't ibang kaharian sa Promised Land, pagpasok nila sa Promised Land, sa pamumuno ni Joshua, anong ginawa nila sa mga 33 kings yun, ha? Anong ginawa? Inaapatan yung leeg. Ano yun? Very humbling yun. Yung talagang dinadaon ka. Yan yung tunay na dinadaon. Ganon din yung pangalan ng Diyos. Kaya sa kanila, hindi basta-basta yung mababasa. Okay. Inuha lang kasi natin dito, ang sabi ng salita ng Diyos, and the Lord spake unto Moses. Ang Diyos ang nagsalita. At sabi dito, speak unto the children of Israel, that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. Ngayon, kapag mangaral tayo ng offering, sasabihin namin, itong mga baptist talaga, pastor na baptist, mga suwapang, panay-para na lang pinag-usapan. Magbabasa tayo ng Bible, part ng worship ang offering. Amen. Tumingin kayo lahat ng mga mag-aralan yung lahat ng mayroong worship dito sa Bible. Lagi-lagi may kasamang offering. Kaya dapat lumakas kayo dyan. Huwag kayo manghihina. Amen. No? Dito, kaya pa ng Diyos on the spot magkaroon ng mga pangailangan niya. Itong kanyang pina-offering dito, kaya niya. Diyos yan, ha? Pero yan ang nag-utos. Sabi niya, mangulikta ka. This is the offering we shall take of them, gold and silver and brass. Naku, ang bibigat niya. Hindi pangkaraniwang offering yan. Tapos iba't ibang mga precious stones, and blue and purple and scarlet and fine linen, mamahaling mga ano ito, mga tela, and goat's hair and ram skins dyed red, badger skin and shittim wood, oil for the light, spices for anointing oil and for sweet incense, onyx stones, and stones set in the ephod, 12 precious stones yan. Lahat ng mga precious stones, banggitin nyo, kasama dyan. Kasama sa offering na inutos ng Diyos na mag-offering kayo yan. Why? Verse number 8. And let them make me a sanctuary. Yung palang offering na yon gagamitin para gumawa ng sanctuary. Anong ibig sabihin ng sanctuary? Yan ang kasunod, that I may dwell among them. Ano nga ang sanctuary? Tirahan ng Diyos. That I may dwell among them. Sa New Testament, iba na yung sanctuary. Alam natin yun. Marami hindi nakakaalam doon. Pero dahil Baptist tayo, alam natin. Sa Old Testament, ito, sabi ng Diyos, kunin mo itong mga offering na ito, let them offer voluntarily, free
ano, willingly, with his heart. Kaya ang offering, hindi persahan yan. Kailangan mo magbigay willingly. Amen. Ano nga ang purpose? Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Verse number 9. According to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Ang sabi ng Diyos, no? Offering, tapos gumawa kayo ng sanctuary upang ako'y tumira kasama nyo, at kailangan gawin nyo according to the pattern that I have showed thee. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa ng blueprint. Ang Diyos ang gumawa ng design. Siya ang architect. Lahat ng detalye dito sa tabernacle according to the Word of God. At yan yung sinabi dito sa last verse. Tingnan natin. Anong last verse ng chapter 25, verse number 40? And look that thou make them after their pattern which was showed thee in the mount. Ang ibig sabihin niyan, Moses, siguraduhin nyo na gagawin nyo after their pattern which I have showed them in the mount. Hindi gawa-gawa ni Moses yung tabernacle. Ang Diyos lahat ang nag-design. Lahat the parts ng temple, maging yung dress ng mga priests, Levites, lahat ang Diyos nag-design nun. Wala nang makalabaw anak nga ang Diyos mo ay nag-design. Amen? Lahat ng mga materials na gamitin, ang Diyos ang naghatag o instruction. Kining materials mo ay gamiton. Okay. So balik tayo doon sa word na sanctuary. That I may dwell among them. Literally, nung matapos ang tabernacle, yung glory ng Diyos bumaba at tumira. Ano nga uli yung tabernacle? No? Parang ganito. Tapos mayroong holy place at saka mayroong most holy place. Doon sa most holy place, may pakitang kortina yon na walang pwedeng pumasok except the high priest once a year. Doon sa loob ng most holy place, anong mayroon? Andun, dito nakabutang yung Ark of the Tabernacle kung saan nandoon yung 10 Commandments. The Word of God. Tabernacle, temple, sanctuary, iisa lang ibig sabihin, God's dwelling place. Sa Old Testament, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, inalaw ng Diyos na makonquer ang Jerusalem. Bago makonquer ang Jerusalem, bago wasakin yung temple, nakita ni Ezekiel yung glory ng Diyos. Kasi tumira sa doon Umalis yung Diyos sa temple. Kaya nawasak yun. Napupunta tayo ngayon dito sa New Testament. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Tapos verse 16. Knowing not that ye are the temple of God. Amen. Ano nga ang temple? God's dwelling place. Sanctuary. Ngayon, maraming sanctuary na nakalagay. Sanctuary may nakalagay. Nandiyan ba ang Diyos? Yung salitang yan, unang ginamit dito sa Bible means God's dwelling place. Okay. Verse 16. Knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Kung ikaw, tinuod nga Kristyano, ang Espiritu sa Ginoo, mupuyo nimo. Amen.
according to the Word of God. Amen. Hindi natin invento yan. Yes. Mo na kinahanglan atong itudlo nga imo dawat ka, imo tuo ka, imong dawaton si Kristo kaysa oras imo dawat ka, ang Espiritu sa Ginoo mosunod ug bubuyo. Yes. Because in the New Testament, mga kapatid, yung temple ay yung church at individually ay temple din ng Diyos. Amen. Dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, church yan. Sa 1 Corinthians chapter 19 chapter 6 verse 19, yan yung bawat isa sa atin. Verse 19, 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Therefore, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Maong ang Kristiyano sa New Testament, ang tawag sa Bible, Santo, Saints. Yes. Why? God's dwelling place. Amen. Maong dili nato hugaw-hugawan ang atong lawas. Amen. Dili nato sulat-sulatan. Sa unang panahon, ang mga tao mahilig sila magsulat-sulat sa lawas. Mauna ni ron. Ibalik na. Mag Kristiyano na ka, huwag na, ano nagsuwat-suwat? Suwat ka, Jesus. Bisag Jesus pa rin isuwat, bawal na sa Ginoo. Amen. Ay. Yan. Paano? Naging Kristiyano ka, marami ng sulat, at itiisin mo na lang yung vandalism sa katawan mo. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Dito, church yan. 6:19, individual. 1 Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God? Yan. Ano yan? Church, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man define the temple of God, him shall God destroy. Kaya dapat hindi tayo instrument na mawasak ang church. Hindi natin sinisira ang church. Amen. Sapagkat ang church ay tirahan ng Diyos. Kung sisirain mo ang church, anong sabi? Him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Oh, nakita nyo na ngayon, Old Testament. Sanctuary, temple, tabernacle, literal na ang Diyos tumira. Sa New Testament, ang church, alam na natin yon kasi ang church nga, called out assembly, yung tao, hindi yung building. Kung building ang titingnan, sasabihin nila, pagkapangit naman ng mga simbahan ng mga Baptist, nako, pasado yung simbahan ng mga tulis, ng mga matutulis, tulisan. Kaya ang gaganda eh. Pero ang church, hindi kasi yun. Yes. No, alam natin yun. Yung mga believer, Amen. yun ang church. Every time na ang mga Kristiyano mag-assemble, anong sabi ni Kristo? For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Sinong kasama natin? Si Kristo. Amen. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa puso natin. Amen. Kaya kung Kristyano ka na, tanggalin mo na yung orasyon mo. Yes. Kristyano naman ka. Amen. Lahi naman to. Demonyo man to. Kanya, Pastor, wala ko'y panagang. Kinahanglan pa ba na yung panagang na si Kristo na ano mo? Amen. Kaya pa may musukol nimo. Yes. Romans chapter 10 verse 30, tama ba? Romans chapter 8 verse 31 yata. If God be for us, who can be against us? Ay wala nga. Hira. Hindi ka naman, kung tinuod kang Kristyano, di na ka mabarang. Nga Kristyano ka, mababarang ka. Ay hindi ka Kristyano. Yes. Dito sa Bugopas, gisunog nila itong ilang mga libreta. Nga itapo-tapo pa rin mo sa ibang bulsa. Ang delikado pastor nga na ay orasyon. Ako, paano naging pastor yan may orasyon? Na hindi yan pastor. Right.
Hindi yan pastor ng Diyos. Okay, so kinuha kasi natin na pag sinabing temple, sanctuary, God's dwelling place. Ano yung design ng temple? Dinescribe ko na. Ganito, mayroong holy place, mayroong holy place. Saan nakabutang saan nakabutang sa most holy place? The Ten Commandments, the Word of God. Ang church kapag nag-assemble, ano ang ginagamit natin sa lahat ng gagawin natin? The Word of God. Kaya nga, ang Bible, napakahalaga. Kaya ito ang sinisira ni Satanas. Sapagkat kapag sira ng Bible, hindi na reliable ang Bible. Alam nyo ba ang balaod sa bagong Bible? Halimbawa, ang NIV, naggawa sila. Bagong labas ng NIV, 1982 yata. New International Version. After how many years? Naggawa silang bago. Katungdaan na ito, kinaamay bago na. Ang balaod, basta bagong version, 10% ka, iba. O na, kada gawas, 10% iba. Asa naman pa adunong ang pulo sa Ginoo? Ang King James nagpabilin sa sulod sa 400 years. King James gihapon. Amen. Mao gihapon. Amen? Kini ang pulong sa Ginoo. Ay ingon man Ginoo, hindi siya magbabago. Amen. Yung pag nagbabago yung Bible na ginagamit natin, paano natin malaman na tunay yan? Okay. So yung design ng Diyos, ng tirahan niya, pagdating sa New Testament, ganun din pala. Kaya nga, tinuro ko sa inyo noong isang gabi, na yung cells ng katawan natin, isa ang design. Sa loob ng katawan natin, ang pinakasentro, yung ating heart. Dito na nanahan. Kapatid, ang banal na espiritu. At yung bawat cell na titingnan natin, ano nga mayroon sa gitna? Mayroon nucleus. Sa nucleus, anong mayroon? Nucleolus. DNA. DNA. Ano nga ibig sabihin ng DNA? Sa mga estudyante, sa mga nag-aaral? Ayun, alam na alam nyo. Ngayon, titingnan natin uli. Di ba tinignan natin ng isang gabi? The central dogma of molecular biology ba? Tingnan nyo. What is the central dogma of ano ba yun? Kalimutan ko nga yan. Ano nga yan, sir? Molecular. Okay. Tingnan niya. Sino may data sa inyo? Internet. Check niyo lang. Actual to, on the spot. According to science. Anong central dogma? Na ay nakabutang dyan kung titingnan nyo sa inyong mga cellphone, sa internet nyo. Central dogma ng molecular biology, ang ano yan, from transcription, tapos interpretation, transcription, mRNA. Tapos, yung replication, yun yung nagkukopya sa. Yung transcription, para mahimong protein, from transcription, interpretation, then protein. Ang bot ipasabot, tanan nga kinahanglan di sa lawas, protein. Na ay problema sa usa ka par sa imong lawas, aayuhon sa atong lawas. Ang pang-ayo tanan, protein. Central dogma, yan yung central dogma. I-check nyo, makikita nyo. Ma'am? Foundational framework of central dogma. Diba? Foundation ng tao.
ng katawan ng tao para mabuhay ka from transcription, mRNA, translation, protein. Ang resulta, protein. Ano sa protein? Pagkaon. Unawain natin ang mabuti. Yung transcription from DNA, basta ang imong lawas magkinahanglan og usa ka protein, kailangan na emergency. Ang DNA sa loob ng nucleus magpagawa siya og specific na code ng protein na yon. Ang kopya, eksaktong kopya, ang tawag noon mRNA. Nandyan, nakita niya, messenger ribonucleic acid, mRNA. Eksaktong kopya. Ang bote pasabot, ang mRNA, kopya gikan sa DNA. Eksakto to. Tapos yung transcription, mRNA, mugawas, muagi dito sa ribosome, kay iyang basahon, interpretation. Paggawas dito, protein. Yung logic, yung central dogma ng tao sa atong lawas, parihas sa church. Ganito po yan. Kumuha ako dito ng kopya sa Bible text dito sa Exodus chapter 25, binasa natin. mRNA yon, eksaktong kopya. In-interpret natin, pinag-aralan natin. Yun yung parts ng transcription. Anong resulta niyan? Kapag pinag-aralan natin yung salita ng Diyos, pagkain natin spiritual, protein. Yung central dogma sa atong lawas, maupo na ang central dogma sa church. Isa lang ang may design niyan. O niya, para mabuhi, aron mabuhi ng atong lawas, kinahanglan magpadayon siya og kopya. Mao na po tong replication. Aron ang simbahan magpatuloy, ang church ng Diyos magpapatuloy, nanganganak, misyon. Kapag ang DNA, no, magpaglabas ng mRNA, dadaan sa ribosome, babasahin niya yon. Tatlo lagi. Binigay ko sa inyo, di ba? Tatlo lagi. Tatlong codons yun eh. Kung sa DNA hagdanan, tatlo. Adenine, ano ba? Adenine, guanine, guanine, adenine, thymine, cytosine. Tatlong run. Isang, siguro isang protina. Ito. Alam nyo ba kung ano ang building blocks ng protein? Sa biology, amino acid. Tama? O, tanong, question. Ilan ang amino acid ng tao? Ay namdam mo, biology, 22. 20 ang kasagaran gigamit na ay duha nga special nga amino acid. Kaya lahat 22. Maunay alphabet sa DNA, building blocks ng ano, ng protein. Ang bot ipasabot 22 na alphabet para malaman natin kung sino nag-design yan. Ano ang original na salita ng Bible sa Old Testament? Hebrew. Hebrew. Kahibaw ba mo o pila ang alphabet sa Hebrew? Alam nyo? Dito yan sa Psalm 119. Tingnan niyo, Psalm 119. Buksan niyo inyong mga Bible. Psalm 119.
Di ba dyan sa Psalm 100, 9:10 nakaparagraph? Unang paragraph, Aleph, Bet, Gimel, Jimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet. Yan ang Hebrew alphabet. Bilangin nyo kung ilan. Testingan nyo lang pag-ihap. Bilang ka Hebrew alphabet ang Hebrew. Ha? I-check niyo po ulit. Aleph, Bet, yan. Basahin niyo. Yan yun. Bilangin niya na mabuti. Twenty-two. Ilan ang alphabet na amino acid sa katawan natin ginagamit bilang alphabet? 22. Aksidente ba yan o design ng Diyos? Design ng Diyos. Amen? Magkatulad yan. Kaya nga, tinignan natin yung tabernacle sa Old Testament, church sa New Testament, atong lawas. Ang tabernacle, mayroong DNA. Ang church, mayroong DNA Bible. Ang atong lawas na ay DNA. Iisa ang pattern. Amen? Ngayon, pupunta tayo sa Isaiah chapter 61. Isaiah 61. Verse 1, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath set me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Isaiah 61, Luke chapter 4. Bukas Bible natin, tingnan natin. Kailangan makita nyo, Luke chapter 4. Verse 16, And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophets Isaiah. Yun yung binasa natin, Isaiah 61. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Sino yan? Si Jesus. Saan binuksan niya? Isaiah 61. Binasa niya, The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to praise the acceptable year of the Lord. Period. Tumigil dyan ang Panginoon. Anong mayroon sa Isaiah 61? Anong kasunod dyan sa tinigilan ng Panginoon? Balik kayo, Isaiah 61, verse number 2 yata. Saan tumigil ang Panginoon? Dito sa Luke chapter 4, verse 19. To praise the acceptable year of the Lord. May kasunod ang Isaiah, pero tumigil si Kristo, ang Panginoon. Anong kasunod sa to praise the acceptable year of the Lord? Isaiah 61. Anong kasunod? On the day of vengeance of our God. Bago pumasok yan, the year to proclaim the acceptable year of the Lord. Tumigil yan ang Panginoon. Why? Hanggang ngayon, ito po yung acceptable year of the Lord. Amen. Ito po yung grace. Ang kasunod yan, vengeance. Kailan yan? Tribulation. Isang ano lang yan sa Old Testament. Pero nakita nyo, my God, malalayo ang fulfillment. Pero literal na na-fulfill yung unang bahagi ng Isaiah dyan. Anong sabi ni Kristo? Verse 9, verse number 21. And He began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. Yung nandun sa Isaiah, binasa ng Panginoon,
Sinabi niya hanggang dyan sa to preach the acceptable year of the Lord, tumigil siya, sabi niya, this day is the scripture fulfilled in your ears. Today is the acceptable year of the Lord. Kaya nangangaraw tayo ng gospel kasi ito po yung panahon ng forgiveness. Amen? Ito pa yun. Alam nyo mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon, babalikan natin to ha, hindi pa tayo tapos yan. Habang nasa utak ko pa, pupunta tayo sa Matthew. Anong chapter nga yung sinabi ni Pedro? Panginoon, ilang ulit ko pa papatawarin? 7 times 7? Tahan natin. Matthew chapter, anong chapter nga yun, son? Devotion natin yan eh. Tapos, teka. Tulungan nyo nga ako. Ito yung pastor na humingi ng tulong. Sinabi ni Pedro, Panginoon, Master, how many times? Ano? 18. Ayan, Matthew 18. Tingnan natin. Babalik tayo dun ha. Kailangan ko lang ma-share sa inyo itong Matthew 18. Kasi nga, to proclaim the acceptable year of our Lord, of the Lord. Matthew chapter 18, verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Panginoon, gaano pa kadalas ako magpapatawad? Hanggang 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Ilan yan 70 times 7? Ha? 490. 490 times. Okay. Pakinggan niyo na mabuti ito. May purpose ba ang Diyos kung sabihin niya 70 times 7? We believe in the literal interpretation of the Bible. 490 times. Yung panahon ng prophecy ay 70 years. 7 times 70. 70 times 7. Kasi yung 70 years sa Daniel chapter 9 verse 24 ay yung 1 year ay 7 years. Kaya yung 70 times 7, ilan? 490 years. Ano yung mayroon sa Daniel chapter 9? Bungkalin natin, dinaanan natin ng isang kape eh. Daniel chapter 9 verse 24. Ito yung sinabi. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Yung 70 weeks na yan ay 7 years times 70 ay 490 years. Are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Yan yung program ng Diyos ng prophecy. Kailan nagsimula yan? Yung rebuilding of the temple sa Old Testament hanggang tribulation yan. Natupad yan hanggang sa crucifixion. Mayroong gap. Dapat tribulation na. Kaya yung sinabi, acceptable years of the Lord. Ang kasunod,
and the vengeance. Tribulation na. 70 years, 70 weeks ay 490 years. Nabalik doon tayo sa Mateo. So shortcut lang natin. At least mayroon na kayong idea bakit sinabi ng Panginoon yan. Balik po tayo sa Matthew chapter 18 ba? Verse 22. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. Now, ano na-guess niya? Sabi ni Pedro, ilang ulit magpatawad Panginoon? 7 times? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Yung palang 490 years, yun yung program ng Diyos sa Israel. Yun yung prophecy. Yung pang 70 weeks, natigil. Yun din yung sa vengeance. My God. Ang ibig sabihin, ang forgiveness mula sa plano ng Diyos hanggang sa tribulation, bago mag-rapture ngayon, kailangan nating mangaral kasi ito yung panahon ng acceptable year. Naunawaan niyo mga kapatid? Kahit anong kasalanan talaga, pwede pang magpatawad sapagkat yun yung forgiveness ng Diyos. Tiniis niya lahat ng mga pag-alipusta sa Kanya para sa kaligtasan natin. Pero mayroong panahon ng Judgment Day. So habang buhay ka pa, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kaya sinabi sa 2 Corinthians, today is the accepted time. Amen. Pag judgment na, huli ka na. Judgment na eh. Today, karon ang eksaktong panahon, aron mo dawat kang Kristo. Amen. Amen. Okay, balik tayo doon sa Isaiah chapter 61. Bahala na kayong sumulat, narambol-rambol ko to. Pero maunawaan niyo ito mga kapatid, yung mensahe. Kasi protein ito. Amen. Amen. Isaiah chapter 61, ano sabi? Verse number 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Diyan sa Lord, tumigil ang Panginoon. Punta tayo sa Luke chapter 4. Sabi ng Panginoon, today, Luke chapter 4. Ang tagal kong magbukas. Luke chapter 4, verse 21, this day is the scripture fulfilled in your ears. Now, verse 18 hanggang verse 19, tapos sa verse 21, dyan sa this day is the scripture fulfilled in your ears. Ipha, bilangin nyo kung ipha kung pila ka pulong na. Verse 18, verse 19, tapos yung sa verse 21, mula dyan sa this day is the scripture fulfilled in your ears. O, mathematic tayo, pabilisan sa pagbilang, ipha kung pila ka pulong. Kasi mabuti yung actual, kayo mismo nakakita, kayo mismo nag-ihap, pila man. Ilan? 49. Hanggang verse 18, hanggang verse 19, tapos verse 21, this day is fulfilled, is the scripture fulfilled in your ears. Oh. Anong reward sa unang makaihang? Ilan? Ulitin mo ni 66. Yun. I-check nyo ulit. Ulitin nyo. 66 words. Check nyo. Kahit anong ulit nyo yan, mugawas na 66 words. Eksakto ang gisulti ni Kristo.
yung DNA sa Old Testament, Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, DNA. Na fulfill siya New Testament, nigawas mula sa din, nigawas sa New Testament, si Kristo, mRNA. Si Kristo ang mRNA. Basig masuko mo ha, makinig lang, pakinggan nyo lang. Kung Krisyano kayo, meron kayong antidote. Nung time ng mRNA vaccine, hindi yon pandemic na natural. Una, sabi nila fake news. Anya kami kay Dugay naman may magtuunag din alam ko na fake na pandemic yon, gawa ng tao. Yung mRNA, dugay na nilang gitunan to bago mag-pandemic. Makikita nyo yan kapag i-research nyo kung ano yung vehicle na ginamit ng mRNA vaccine para makapasok sa lawas. Kay dugay nang na-invento nilang mRNA, pero na problema sila o unsay vehicle, unsay sakyan sa mRNA, aron pag-inject sa lawas, musulog siya sa bawat cell. Kaya ang cell sarado man, wa may pintuan. Ang muabre sa cell, kaya ba mo unsay tawag sa muabre sa bawat cell? Sa magbubukas nun, insulin. Sa tabernacle, mayroong pintuan, mayroong nagbabantay, dalawa. Sino? Levites. Anong purpose ng Levites? Kapag may offering, titingnan ng Levites, tika, hindi pwede ipasok dito yan. Pag tingnan pasado, pasok. Sa cell ng tao, walang makapasok na toxic. Alam niyo yon? Pero pag hindi, bubuksan ng insulin. Ang buti pa sa bot, kung may insulin, di mo abre ang cell. Di makapasok yung protina. Kulang o Levites ang inyong lawas. Mga Levites sa tabernacle. Nahuman na, tapos na yung mRNA, ang problema nila, unsay vehicle, 10 years nilang napag-aralan. 10 years nilang natuklasan. Ano ang ginamit nila? Lipids ang vehicle. Ano yung lipids? Tingnan nyo, kung nag-aaral kayo, makikita nyo sa internet, ang hugis niya, ahas. Di ba, binasa natin yung unang salita ni Adan. Di ba? This is now the one by one. Ilang words yung 46? 46 chromosomes, yung DNA. Binago ni Satan. Anong ginamit na vehicle ni Satan? Yung ahas. Ilang words ang ginamit niya? 46 chromosomes, DNA. Ano ang mRNA vaccine? Ang mRNA, dapat eksaktong kopya sa DNA sa loob ng cells natin. Pero saan sa galing? Sa laboratory. Anong sabi ni Kristo? Ang magnanakaw hindi dumadaan sa pintuan. Pero vaccinated kayo, sorry na lang. Ako hindi. Pero kung Krisyano ka, meron kang antidote. Ano yon? Ang karnero, dili madutlan o gla sa ahalhalas. Mayroon siyang antidote. Kaya nga ang Krisyano sa Bible, karnero ang ingay sa Ginoo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen? Now, balik tayo dito. Hindi kayo galit sa akin? Hindi, tapos na eh. Hindi nyo alam. Paano kasi? Ito, nung pandemic, in-interview yung kasama nating pastor, si Bishop. Napanood nyo yung in-interview, si Abula yata yung interview kay Bishop. Sabi ni Abuda, ikaw pastor, ano naman sabi? Sabi niya,
kami mga pastor, ang mga doktor, sa tao, sa sakit, kami mga doktor, spiritual, kaya magpabaksin na mo. Ang authority sa atong lawas, hindi ang doktor. Ang authority, ang Diyos. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 3:16, your body is the temple of the Holy Ghost. If any man destroy the temple of God, him shall God destroy. Ang authority, ang Diyos. Kaya wala, sunod yung mga tao kasi yung mga bishop natin ang namunay. Hindi nakiramdam sa panahon. Okay, saan na ba tayo? Binilang na natin. Si Kristo yung imarin eh. Ilang salita ang binitawan ng Panginoon? 66. Pag 66, ano yun? Books of the Bible. The Word of God, Bible. Amen? Nakita niyo nga kapatid, yung pattern ng Diyos? Isa lang. 66 books of the Bible. Mayroon namang lumabas ngayon, hindi raw, mali daw yung King James, 66, dapat daw 80. Kahit anong compute nyo, itong 66 ang musakto sa program sa Ginoo. Amen. Amen. 66. Now, mahaba na pa so, pwede ba? Amen. Okay, punta tayo sa Exodus 25. Balik po tayo. Exodus 25. At ito, pakinggan nyo ito na mabuti. Magkukompute din tayo dito. Kailangan matutunan nyo ito. Exodus chapter 25, beginning at verse 31. Tingnan nyo po inyong mga Bible. And thou shalt make a candlestick of pure gold. Ito yung tunay na pure gold. Sabi ng Diyos, gumawa kayo ng candlestick of pure gold. Of beaten work shall the candlestick be made. His shaft and his branches, his boughs, his knobs, and his flowers shall be of the same. Mahirap siyang unawain. Ito rin papaliwanag ko sa inyo. Verse 32, and 6 branches shall come out of the sides of it, 3 branches of the candlesticks out of the one side, and 3 branches of the candlesticks out of the other side. 3 boughs made like unto almonds with a knot and a flower in one branch, and 3 boughs made like almond in the other branch with a knot and a flower, so in the 6 branches that come out of the candlestick. And in the candlestick shall be 4 boughs made like unto the almonds with their knots and their flowers, and there shall be a knot under 2 branches of the same. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Verse number 34. And in the candlestick shall be 4 boughs made like unto almonds. Yung pinakagitna, yan yung candlestick. Kasi itong menorah ay 7 candlesticks. 7. So sa gitna, sabi niya, verse 24, and in the candlestick, mayroong 4 na decoration. Mayroon siyang sa left side may 3 branches, sa kabilang side may 3 branches. So 7 lahat. Tama, eksakto. Yan yung candlestick, lampara. Yung paglampara, mayroon siyang source na gatong, langis, lana, oil. Amen? Saan nakabutang? Sa decoration. Now, atong ipon ang decoration, ipapaliwanag ko sa inyo. Verse 32. And 6 branches shall come out of the side of it. So, yung candlestick sa gitna, mayroon siyang sanga, 3 sa side, kabilang side 3. Kaya 6 candlesticks sa bawat side. Plus sa gitna, 7. Yan. 7 candlesticks. Ang Diyos ang nag-design yan. Siya rin ang nagsabi, nagbutangan of decoration. Ano yung decoration? Ito yan. Verse 33.
3 boughs made like unto almonds, with a knot and a flower in one branch. Sa usa ka sanga na siya'y tulo ka decoration. A bowl, knot, and a flower. Tatlong, yung isang ganon na parang bulaklak ng rose. Excuse me. Mayroon siyang, yun yung calyx yata sa modern salita yung ganon. Tapos, flowers. So, bowl, knot, and a flowers. Tatlo. Sa isang sanga, tatlo din. Nag-guess niya? Mahirap siyang unawain na, pero unawain niya lang talaga. Matatapos na tayo. Tingnan niyo ito na mabuti. So, yung 7 candlestick, yung isa sa gitna, may tagtatlong sanga sa kabilang side. So, 6. Bawat isang sanga, mayroong tatlong decoration na yung decoration ay may tatlong parts. So, sa isang sanga, mayroong tatlong decoration na tatlong parts sa bawat decoration. Ilan lahat? 3 times 3. 9. Madali lang ang math natin. 9. Tatlong sanga sa isang side. 9 times 3. 27. Pakinggan niyo na ako dito So sa kabila, 27 din. Tingnan natin yung sa gitna. Sa gitna, verse 34, and in the candlestick shall be 4 boughs made like unto almonds with their knobs and their flowers. Sa gitna pala, 4. Tatlo bawat design. So, 4 times 3. 12. Okay. Tuloy muna natin. Verse 37, and thou shalt make the 7 lamps thereof. Doon na sa dulo ng bawat sanga, gagawa ka, Moses, ng 7 lamps thereof, lampara. Tama ba? Unawa niyo yung lampara? Suga, lampara. And they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it. Yung 7 candlestick sa loob ng tabernacle, yun lang ang ilaw. Walang iba. Yun lang. 7 candlestick. Verse number 40, and look that thou make them after their pattern that I have showed thee in the mount. At siguraduhin mo, Moses, na gagawin nyo yan according to the plan that I have showed thee. Sa loob ng tabernacle, sarado man to. Wala may bintana itong holy place. Pero, naisuga. Katong suga, 7 candlesticks na mayroong design. Ilang design dito sa tatlong sanga? 27. Sa kabila, 27 din. Sa gitna, 12. Okay. Ilan lahat na design? 66. Yung gitna, dyan nakakabit yung left side, always yan Old Testament. Old Testament, left side. Kita nyo ang tao dito. Nasaan yung heart natin? Sa side ng dibdib. Left side. Nakakiling siya sa left. Bakit hindi gitna? Bakit yung left side yung heart natin? Kasi sa theology, mga pag-aaral ng mga theologians, ang Old Testament, ang left, ang New Testament, right. Paano magbasa ang Hebrew from right to left? Paano magbasa ang Greek from right, from left to right? Paano basahin ang DNA? Yung DNA na hagdanan from salungat yun.
Yung isa from right to left, yung isa from left to right. Nabasa nyo yan, napag-aralan nyo yan. Eksaktong-eksakto yung Bible sa DNA, mga kapatid. Amen? Ngayon, nasaan na ba? Ba't nawala na ako? Yan, babalik niyo ako. Yan ang sinabi ni Pastor eh. Kapag mayroong mahalaga, kukunin ni Satan yon. Kasi ito na yung mahalaga. Bakit nasa left side? Dito yung heart. Kasi mahal ng Diyos ang Israel. At dito nakakiling yan sa left. Yung love ng Diyos sa Israel ay everlasting love. Saan yan? Jeremiah 31:3. I have loved thee with an everlasting love. Kaya yung candlestick sa gitna, 4 times 12 plus 27, 39. Ang Old Testament books ay 39 books. Ang New Testament, 27. Ang buti pa sa bot, ang suga sa sulok sa tabernacle ay yung 7 candlestick lang na ang source ng ilaw ay nagmula doon sa decoration, 66 decoration. Sa church, ang ilaw lang ng church, mga kapatid, ito yun. 66 books of the Bible. Amen. Kaya ito yung sinisira ni Satanas. Itong King James ang nag-iisang kalaban sa lahat ng mga version ng Bible. Why? Sapagkat ito yung salita ng Diyos. Amen? Paano natin malaman na ito ang salita ng Diyos? Ano ang proper name ng kalaban ng Diyos? Alam niyo yung proper name ng kalaban ng Diyos? Si Satan. Si Satan, hindi pa yun yung proper name niya. Anong proper name niya? Si Lucifer. Basahin niyo sa NIV kung mayroong Lucifer. Basahin niyo sa mga Bible ngayon na hindi King James kung mayroong Lucifer. Ito lang ang nakakilala sa kalaban ng Diyos, ang King James Bible. Amen. Kaya galit siya dito. Galit siya. Bakit identify siya? Dito sa ibang Bible, wala siya. Amen? Amen. Mga kapatid, ito yung ilaw sa church. Amen. Ito yung ginagamit ng pastor kapag nangangaral. Once sasabihin nyo, mali ito. Once aalis kayo, unti-unti mawala ng ilaw ang church. Amen. At kapag hindi kayo susunod dito, kapag ibang Bible na ang gagamitin mo, ganito po yan. Dito tayo magtatapos. Pakinggan nyo ito ng mabuti. Tapos na tayo. Di ba, ang takbo natin, 33. May wire na dalawa, kaya 66. Tanang paglihok sa atong lawas tungod sa 66 nga wires. Grabe. Amen? Amen. Yung 66 na wires, saan galing yan? Sa head. Sino ang head ng church? Si Jesus. Amen. Ephesians chapter 5. Ngayon, kung ang lawas sa tao, dili mo sunod sa gisulti sa ulo, unsay mahitabo sa lawas? Ha? Ibig sabihin, ang lawas mulihok, but not according to the head. Ano ang mangyayari? Epileptic yun. Walang coordination. Kaya nakita niyo ang mga modern, iba na kasi ang sinusunod. Pero kung susunod ka, according to the head, yung functions lahat ng lawas mo, coordinated. Amen? Tama. Kaya magstay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. King James Bible. At sino ang salita ng Diyos? Si Jesus. Amen.
Kaya nga, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Anong pangalan ni Jesus sa Book of Revelation? Nakasulat dito, maliban sa King of Kings and Lords of Lords, the Word of God. Jesus is the Word of God. Amen. Puri na Panginoon. Nalangin po tayo.